Day is April 1, unang araw po ng buwan ng Abril. Ang ating title ngayong maghapon ay yung bangkarote. Marami pong ibig sabihin yung bangkarote, isa-isahin po natin. Subalit, unang-una, nais ko lamang pong magbigay tugon dahil ang dami ko hong natanggap na mensahe ngayong maghapon. Marami lang po tayong meeting, hindi ko na kayo masagot pa isa-isa. At ngayon nga pong hapon, tayo ay maggagayak na maya-maya at meron tayong biyahe para hindi na po ako kinakailangan gumising ng umaga bukas. So nagla-live po tayo dahil alam naman ho ninyo na nausog yung originally ay oral argument scheduled for today, April 1, 2, and 3 ng Korte Suprema. Kahapon po ay nabanggit ko sa inyo mga kababayan na nausog po ito ginawang May 19, 2025 alas 10 ng umaga. Hanggang doon lamang po yung ating pinag-usapan kahapon at konting backgrounder lamang at refresher bakit umabot ang kasong ito sa Korte Suprema. Subalit, maghapon ho kanina pinadala rin sa akin yung link. Meron po kasing isang kongresista na pumirma sa blankong Bicameral Conference Committee report ay nagpahayag at ito po ay napabalita sa mga social media and news papers or newspaper na baseless, wala daw pong basihan yung ating petisyon sa Korte Suprema. Ayokong sagutin at sinasabi nga niya na yung doon daw po sa enrolled bill walang blanco. At buong respeto ko po sa Korte Suprema, tayo po'y tumalima sa kanilang kind reminder. Hindi naman po gag order yun, kundi very, very kind and subtle reminder from Senior Associate Justice Marvic Leonen na aralin yung ating mga gagawing komento na hindi naman ito maging disrespectful sa court, hindi naman maging disrespectful sa process, at hindi naman maging parang conditioning the mind of the court to favor one party over the other. Hindi ho, naobliga lamang akong sagutin sapagkat sinabi pong baseless yung ating petition sa Supreme Court. Let me just reiterate. Ang basihan po ng ating petition sa Korte Suprema kung bakit natin kwine-question yung 2025 national budget ay apat. Unang-una, hinayjack po ng Vice-Cam yung National Expenditure Program, yung panukalang budget ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pinakialaman nila yan. At talaga namang mangled beyond recognition yung ating 2025 national budget, way beyond the actual figures proposed and presented by the Office of the President. Una po yun. Pangalawa, unconstitutional dahil binigyan ng zero funding o zero budget, bokya, ang PhilHealth. Hindi po pwede yun dahil paulit-ulit kong sinasabi na bago po kayo makuha yung inyong pinaghirapan, tuwing kinsenas at katapusan, bawas na po yung inyong tinatawag na mandatory contribution para sa PhilHealth. Ito po yung pangalawang ground natin ng unconstitutionality, that there is no way that the national government can propose a zero budget, but honestly, hindi naman nag-propose ang gobyerno ng zero budget. Pinakialaman lang po ng Vice-Cam. Meron pong allocation pinanukala ang tanggapan ng Pangulo. Subalit, nung dumaan ito sa Vice-Cam, naging zero yung funding ng PhilHealth. So, hinayjack nga talaga ng Vice-Cam yung NEP. Pangatlong ground po natin, higit na malaki po yung funding o allocation na binigay ng Vice-Cam sa public works. Bawal po iyan sapagkat malinaw sa ating saligang batas. Napakaraming provisions. But let me just center on two provisions of our Constitution. Both can be found in Article 14. First, Article 14, Section 5. Malinaw po dyan sinasabi na ang education sector shall be given the highest budget allocation or budget priority
Pag sinabi mong budget, pera yun. Budget nga eh. Budget. Malinaw po sa Article 14, Section 5. Susugan pa po niyo yan ng Article 14, Section 1 na sinasabing right of every Filipino. Karapatan po ng bawat Pilipino to have full access to quality education. Full access po sa quality education at all levels o sa lahat ng baitang o sa lahat ng grado. Malinaw po yan. So, yung patungkol sa education sector not receiving the constitutional directive to have the highest budget priority or allocation, violation po yan ng saligang batas. Panghuli, itong nagbibida-bidahan po na kongresista, hindi ko na po babanggitin yung pangalan niya, masisira lang po yung araw ninyo. Masisira lang po yung araw natin pare-pareho at mapopromote lang yung kanyang walang kwentang party list na walang gawin kundi magbigay ho ng ayuda. Sinabi niya na in order daw po yung budget preparation, yung pagpasa ng budget, lahat daw po yan ay above board. Paanong naging above board? Isa ka pa, miyembro ka ng Bicameral Conference Committee, pumirma ka sa blankong Bicameral Conference Committee report. Kaya naman, again, with all due respect to our Supreme Court, sapagkat sinabi naman po sa maraming desisyon din, the media and the public has the right to know informations and matters concerning public interest. Such as ano na ba ang estado nitong kaso natin for the declaration of the invalidity and unconstitutionality of the 2025 national budget. Malinaw po yan. That the public has the right to have access to legitimate information on all matters that is imbued or invested with public interest without fear of any punishment or without subject to prior restraint. Kaya po sasagutin ko lang, itong nagpapakalat po ng fake news na wala daw pong basihan yung ating petisyon sa Korte Suprema questioning the constitutionality of the 2025 national budget. Ito po kasi yung pinagmulan yan. Ulitin ko, pakita ko lang po ulit yung Bicameral Conference Committee report. Ito po yan. Pirmado, nakita naman ninyo Pirmado. At ang nandito po ay napakaraming blanco. Para lang ho, pangit kasi na magpag-gaslight po tayo Yung pahintulutan natin sila na bilugin po ang ulo ninyo. Bagamat ngayon po ay April 1, I do not want you to be fooled by any member of Congress na lumalabas sa pahayagan na wala daw pong basihan yung ating petition pending before the Supreme Court. Ayan po, linaw-linaw, minarkahan ko na nga po, blanco Diba? Blanco yan There are 18 items na blanco. Hindi ko na po ipakita sa inyo lahat. Just some so that to refresh your memory at i-debunk po natin yung fake news ng mambabatas na yan. Member po ng party list yan na walang ginawa kundi mamigay po ng ayuda. Tatalakayin din natin bakit bangkarote yung title natin ngayon. Bangkarote sapagkat makikita naman natin kung ganito ang uri ng ating mga mambabatas, mga kongresista at senador, nagpapasa po ng 6.326 trillion national budget base sa blankong Bicameral Conference Committee report, hindi po malayo na mababangkarote tayong mga Pilipino. At pag wala na po tayong pera, mangungutang po ang gobyerno. At pag nangutang po ang gobyerno, babayaran po natin yun. Babayaran po natin yun sa pamamagitan ng ating mga buwis. Ito pa para lang makita ninyo. Para lang makikita ninyo. And then of course, I'll go now to the page na pirmado nila kahit punong-puno po ito ng blanco. Sabi ko nga lagi, siksik, liglig, hitik, umaapaw sa blanco itong Bicameral Conference Committee report. At kaya tayo ay nagtungo na sa Korte Suprema para matigil na po itong malpractice na ito na pagsasalaula sa ating saligang batas. Hindi po natin ito dapat pahintulutan dahil pera po nating mga Pilipino ito
Hindi po private money ang budget. Ito po'y pera nating mga Pilipino. At yun nga ho, sa kabila ng panay blanco itong Bicameral Conference Committee report, ito po'y pinirmahan ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Tungo po tayo rito Sensya na. At napakaraming pahina. Although I folded those that are relevant to the case and to my public discourse with you, mawala Anyway, naipakita ko na po sa inyo itong mga blankong ito at pinirmahan po nila yung mga signature page, and this final approved, ratified, and filed Bicameral Conference Committee report. Na-file po yan December 11. Na-file po yan sa House of Representatives Bills and Index Service. Kahit po ito ay blanco, pinirmahan po ito ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee report mula sa Senado. Kaya nga po yung notice kahapon ng Korte Suprema, pinatatawag po at hinihingi ang presensya ng chairman ng Committee on Finance ng Senado na si Senadora Grace Poe. On the part of the House of Representatives, pinatatawag din po ng Korte Suprema at required ang presensya nung congresswoman po ng Marikina, yung Stella Kimbo. Yung nagsabing wala daw pong blanco nung simula at nung ipinakita na namin at nagkaipit-ipit na, ang itinuro, ang inilaglag ay yung mga miyembro ng Technical Working Group ng Bicameral Conference Committee report na empleyado po ng Senado at ng mababang kapulungan. Kaya po sa pagdinig na gaganapin sa May 19, pinatatawag po ang presensya ni Senadora Grace Poe, ni Stella Kimbo, at yung mga miyembro po ng Technical Working Group. Parehas ng Senado at ng mga mababang kapulungan. Kawawa po, hindi naman po sila talaga ang layunin natin dito na maihabla. Subalit sila po ay sinasangkalang. Tandaan ninyo yung news report ni Congresswoman Stella Kimbo na ito rin po yung ministerial at ang naglagay daw po ng mga halaga sa blanco ay yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan na miyembro ng Technical Working Group. Bawal po yun. Hindi ba? Falsification of legislative document po yan. At usurpation po yan ng legislative authority. At violation po yan ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kawawa yung ating matitino at tapat na mga manggagawa sa Senado at sa House of Representatives. Wala naman silang pakinabang dito sa budget na ito Kaya kagaya po ng aking laging sinasabi, ang punot dulo, ang ugat, ang simulat katapusan ng kahirapan ng Pilipinas ay ang korupsyon na nag-uugat sa ating taunang budget. Ngayon, balikan po natin yung nagpapakalat ng fake news. Dahil isa po ako sa petitioner dito, kami po ni Congressman Sid Ungab, wala raw pong blanco yung Bicameral Conference Committee report. Naipakita ko po sa inyo. At sinasabi niya na yung daw pong enrolled bill doctrine, may nalalaman po itong enrolled bill doctrine. Dahil sinasabi kung meron daw pong pagkakaiba, yung GAA at yung enrolled bill, sasangguni ka doon sa enrolled bill. Dahil yun daw po yung authority o yun daw po yung magiging control kung ano yung tamang figure. Pag-usapan po natin yung enrolled bill. Sinasabi nitong miyembro ng party list na ito na pumirma sa blankong Bicameral Conference Committee report at ang party list nito walang gawin kundi magbigay ng akap, ng AIX at kung ano-ano pang ayuda na hindi po tutugon sa problema ng gutom ng Pilipinas. Kaya po tayo nababangkarote. Ang sabi niya, yung daw pong enroll bill ay nagpapakita na walang blanco sa Bicameral Conference Committee report. Ito po ay pinagpaalam ko sa ating mga abogado dahil sila po ang mag-a-argue na niyan sa May 19. Ang aking po layunin, ulitin ko sa ating kagalang-galang na kataas-taasang hukuman, nais ko lang pong ituwid yung fake news at sinasagot ko lang itong fake news ng mambabatas na ito. Ang sinasabi niya, wala raw pong blanco sa Bicameral Conference Committee report. Baseless daw po yung ating petition sa Korte Suprema.
At in order daw po at above board ang General Appropriations Act o yung ating national budget for 2025. Sinungaling po kayo. Pinakita ko, blanco yung Bicameral Conference Committee report. Ito ho ay ipapakita ko for the first time. Ito po ay nagpaalam ako sa ating mga abogado, humingi po ako ng kopya. Ito po yung tinatawag na kopya ng enrolled bill. Yung binibida niya, wala raw pong blanco. Pakitingnan niyo po maigi. Ito po ay sinertify. Ito po yung receive din nung araw ng maliit eh. Ito po yung na-receive noong January 27. Ito po yan. January 27, 2025. Receive ng House of Representatives Archive Section. No? Yan. At dito po makikita ninyo, noong February 13, dahil ayaw po magbigay ng House of Representatives Bills and Index Service ng kopya ng enrolled bill. Ayaw po nilang magbigay. Ayaw nilang magbigay, hindi raw po sumasang-ayon yung SecGen. At yung SecGen, kinakailangan pa raw pahintulutan o kinakailangan daw po humingi ng pahintulot sa Speaker of the House. Wala tayong aasahan dyan. Over up nga eh. So itinuro po tayo, sinabi din ito ni Stella Kimbo, na magtungo daw sa archive section at makikita daw doon yung enrolled bill at walang blanco. So sinunod po namin yung kanilang payo dahil masunurin po tayo, nagpunta po tayo dyan sa archive section. Humingi po tayo ng kopya at pina-certify po natin. Certified po ito eh. Ayan o yung bilog, pakitingnan po ninyo. Dahil ito'y certified, ayan, certified po yan. Ilang pahina po, yung pinili lang po natin. Certified po yan dito sa itong bilog na ito. Certified po yan. Certified din po ito. Makapal po yung enrolled bill. At yung pinaka-importanting pahina, para talagang patunayan natin, kasi mahalaga sa amin ang aming karakter, ang aming integridad, ang aming dangal. Kaya aking pinapasinungalingan itong fake news ng kongresista na nabibilang sa isang party list na walang gawin kundi magbigay ng ayuda. Pahirap po sa bayan yan. Ito, kayo na humusga. Certified po yan. Certified po yan. Certified po yan. Ano nakikita nyo? Walang pirma. Yung Secretary General ng House of Representatives. Wala pong pirma. Yung Secretary ng Senado. Wala pong pirma. Yung Senate President. Wala rin pong pirma yung Speaker of the House. Hindi po namin gawa-gawa ito. Certified po ito. Certified po ito at wala po kaming control sa ahensyang ito sapagkat ito po'y nasa ilalim ng House of Representatives. Kaya ako po'y pinapakita ito, nais ko lang ituwid yung pagsisinungaling ng mangbabatas na yan. Alam mo ninyo dito sa ating pahina, kaya po ako nagkakaroon ng diretsahang ugnayan sa inyo para po may makuha kayong tamang impormasyon. Ito nga ho, ating tinutuwid yung fake news niya. At sinasabi niya na in order daw po yung budget. Naipakita ko po yung sequence natin. Pinakita ko yung blanco sa Bicameral Conference Committee report. Final po nila yan, December 11, 2024. Ang dami pong blanco at pero pirmado ng mga senador at kongresista na bahagi ng Bicameral Conference Committee report. Just to refute the lie being peddled by this congressman na sinasabing wala raw pong basihan yung aming petisyon. Kung walang basihan yan, bakit hanggang ngayon nakabinbin pa yan sa Korte Suprema? Kung walang basihan yan, bakit ngayon meron pa tayong nakatakdang oral argument na gagawin sa May 19? Okay na po sana yun titigil na tayo ron. Pero para mag-issue ka ng pahayag sa isang pahayagan at sasabihin mong walang basihan ang petisyon namin,
diyan itutuwid ko yung napakalaking pagsisinungaling mo. Kaya ipinakita ko po itong kopya ng enrolled bill. Sabi po niya, yung enrolled bill doctrine pa siya. Paano ka nagkaroon ng enrolled bill doctrine? The enrolled bill doctrine finds no application in our case because there is no enrolled bill. Certified po ito Blanco. Pwede ka bang magsumite ng enrolled bill na blanco? Ang enrolled bill ho, pirmado na po yan itong 4 na ito. Ang kulang na lang po na pirma pag enrolled bill, ang pirma ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kasi nga ho, yung enrolled bill, wala na hong galawan yun. Yun po yung binibigay sa Malacanang para i-propose sa Pangulo kung pipirmahan ba niya o i-veto niya yung ilang items o i-veto niya lahat dahil illegal, unconstitutional, invalid, immoral, unlawful, criminal. Ito po, tinutuwid ko lang itong mambabatas na hindi po marunong magpasa ng batas to, pumipirma nga ng blankong bicameral conference committee report. Now, he's talking about the enrolled bill doctrine. Tell me, asaan ang enrolled bill? Anong enrolled bill doctrine ang i-invoke mo? Wala ngang enrolled bill Walang enrolled bill. Tinalunan ninyo from bicameral conference committee report that which you have ratified, approved, signed, and filed before the House of Representatives Bills and Index Service. Wala na kayong maipakita. At ito, certified ito. Certified ito, kitang-kita naman ninyo, nandirito, February 13, if I'm not mistaken. February 13, 2025, ito ay na-certify. So malinaw po na fake news yung ipinakakalat. Hindi ko na po, alam naman ninyo, even in my past direct engagement with you, I avoid talking about our case because of the kind reminder given by the Senior Associate Justice of the Supreme Court, the Honorable Marvic Leonen. However, I just cannot let this fake news ng mambabatas na palagpasin sapagkat magmumukha naman po kami nagsisinungaling o dili kaya ay kami ang magmumukhang nagpapakalat ng fake news at dinala pa namin sa Korte Suprema, inabala pa namin yung Korte Suprema kung hindi naman pala totoo yung aming kaso. Kaya pinapakita ko po sa inyo. And this is the signature page para po talagang dito sa pahina po, tama lang po pinapakita natin dito. Pirmado po May mga, ayan po yung mga pumirma. Pirmado po nila yan. Meron pa ho rito. Malinaw po yan. Importante kasi na wag nating kalimutan itong usapin ng 2025 budget dahil mahalaga po ito sa inyong pagpili at pagdedesisyon kung sino yung ating mga gagawing leader pagkatapos po ng midterm election. Again, I always remind the Filipino people, we ought to remember, we must realize what is at stake for the country, for you, for me, for the present Filipino youth, and most especially for the generations of Filipinos that are yet to come. Kinakailangan po nagkakaintindihan tayo, mahalaga itong midterm election na ito. Yung namimigay ng AKAP, yung nagmimigay ng AYIX, ng tupad, ng kung ano-ano pong ayuda, tanggapin po ninyo. Pero wag po kayong tumanggap ng utang na loob sa mga yan, hindi po nila pera yan, pera nyo po yan. At yun nga, yung sinasabi po natin na hinijack ng BICAM. Miyembro po kasi ng BICAM yung madaldal na kongresistang yan na sinasabing wala raw pong basihan. Alam mo ninyo na banggit ko na rin po sa inyo, I have given you this information that yung ating pong NEP, ang basihan po niyan, yung budget of expenditures and and sources of financing, yung BESF. Pagkatapos po niyan, meron po tayong tinatawag na President's Budget Message. Ito po yun. Yan po yan. President's Budget Message.
At kasunod na po niyan yung NEP, yung National Expenditure Program. Malinaw po ito for fiscal year 2025. Ngayong taon po ito, ang sinasabi dito, ang ating pong pangbayad utang dapat ay 876.7 billion pesos lamang. Po yan. Naka-highlight na po yan. Subalit, ang ating pong pangbayad utang ngayong taon ay 1.2 trillion pesos. Higit na malaki dito sa nakalagay sa President's budget message. Ito po yung mensahe niya kung ano yung kanyang prioridad sa kanyang administrasyon. Kaya po sinasabi nating hinayjack ng Bicameral Conference Committee yung NEP. Tatandaan ninyo, in our structure of government, hindi ba equal powers lahat yan? Executive, the legislative, and the judiciary, not necessarily in that order co-equal po yan. The judiciary, the judicial department, the executive, the legislative, o kung paano nyo pa haluin yan, pare-pareho lang po yan, co-equal po yan. Pero dito nakikita natin na ang chief executive officer, katulad ng isang korporasyon, ang CEO po ng ating bansa ay ang Pangulo. Kaya siya merong kinukumbina DBCC. Hindi ba bago yung pag nag-budget call na yung DBCC, iba't ibang departamento, ayan siya nag-uusap-usap, anong priority mo, i-justify mo, nagbabudget hearing pa. Ito po yung kanyang mensahe, na ang pangbayad utang lang natin ay 6.7 billion. Subalit ngayong taon, ang ginawa po ng BICAM, 1.2 trillion ang kanilang ginawang pondong pangbayad. Hindi ho pwede kasing mas malaki. Yung pangbayad natin, yung pang-debt servicing natin, hindi ho pwedeng mas malaki doon sa itinatakda ng saligang batas. Ano po yung tinatakda ng saligang batas? Malinaw po yan. Article 14, Section 5. Di ba? Na yung education sector ang dapat bigyan ng the highest budget priority or allocation. Ito po, nakalagay dito priority sectors. Pakibasa po ninyo. No? Nakalagay dito na ang highest share po ay ang education sector. That will receive the biggest portion of the proposed 2025 budget, yung NEP. Ang nakalagay po rito ay 977.6 billion ang dapat ibinigay na pangbayad sa or para sa education sector. Higit pong malaki yun. Kasi yung panukala niya, 13% lang yung pambayad utang. Ang kanyang panukala para sa edukasyon ay 15.4%. Subalit, ang ginawa po, hindi sinunod ito. Binigyan ng higit na malaking pondo yung public works. Alam nyo na kung bakit. Nandyan kasi yung pang flood control programs. Yung flood control funds na laging sinasabi 500 billion na raw po na gamit nila, umulan ng malakas sa Bicol, 200 inosenteng Pilipino patay. Wag ninyong kalimutan yan. Yung ating mga kababayan sa Bicol. Wag ninyong kalimutan yung delubyong inabot ninyo last year. 200 inosenteng Pilipino patay sapagkat nawala yung pondo para sa flood control. Na uwi ang binaha yung bulsa ng mga tiwali sa gobyerno, yung mga tiwali sa pamahalaan, bumaha ng kwarta yung kanilang bulsa. At yun nga ho, higit na malaki yung napunta sa public works. Yan po ay akin lamang pagtutuwid sa pagsisinungaling nitong napakasinungaling na mambabatas na wala daw pong basihan yung ating petisyon na nakabinbin po hanggang sa ngayon sa Korte Suprema. Again, with all due respect to the Supreme Court, kinokorek ko lang, tinutuwid at tinatama itong fake news nitong mambabatas na ito at sinabing wala raw pong basihan ang ating petisyon sa Korte Suprema asking for the declaration of unconstitutionality of the 2025 national budget. Kaya kita sinasagot, kaya kita tinutuwid dahil pag hindi po natin tinuwid yan, baka po maraming maniwala at April Fools po ngayon, itong mga fool na kagaya nito, ilalagay lang po natin sa tamang lugar. Now, isa pa hong aspeto
ng ating title na bangkarote. Kaya po natin linalabanan itong unlawful, invalid, unconstitutional, criminal 2025 budget dahil ayaw nating mabangkarote ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno, ang ating bansa. Ngayon pong 2025, ang projected po na budget gap or deficit ay 1.54 trillion. 1.54 trillion. Pagkakulang ka po ng ganong kalaking pera, iuutang po yun ng gobyerno. At pag inutang ng gobyerno yan, babayaran po nating lahat yan. Kasama po kayo, lahat ng nanonood ngayon na live. Kasama po kayo. Kasama po kayong magbabayad sa uutangin ng gobyerno. Lahat po tayo, pati anak natin, magbabayad nito. Kaya mahalagang pag-usapan natin ang hindi po mabangkarote ang ating pamahalaan. Saan po patungo ang gobyernong ito? Alam mo ninyo, kaya bangkarote rin yung ating titulo. Maganda yung isinulat nung isang kilalang kolumnista, si Alex Magno. Depleted ang title niya. Kaya ako ginawa ko bangkarote. Dahil nga ho yung approval rating ng administrasyon ay yung binalita ay 14% na lamang. 14% magtatatlong taon pa lamang ho sila sa pwesto. Anong nangyari? Bakit naubos yung kanilang political capital? Sapagkat hindi po layunin ang maglingkod sa Pilipino. Inuna po yung political persecution. Huwag po nating kalilimutan kung anong ginawa kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya ay ibinigay na mistulang handog sa mga naglalaway na banyaga sa ICC. Pilipino po yan eh. Set aside na natin na siya'y dating naging Pangulo. Hindi po, Pilipino po yan. At walang sino mang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ngayon sa darating na panahon at yung mga nakalipas, wala pong dapat ibigay na mistulang handog sa mga naglalaway, sa kamay ng mga naglalaway na banyaga, kagaya po ng ICC. Ito ay aking personal na pananaw at alam ko linilitis si Pangulong Duterte sa The Hague, andyan po yung kanyang mga international lawyers, pinag-uusapan lang po natin, nakita naman natin dito sa Pilipinas, how he was deprived of his constitutional due process, how he was deprived of all his rights at basta na lamang kinaladkad, sinakay sa eroplano, inabas ng bansa at inalay sa kamay ng mga naglalaway na banyaga. Malinaw sa sinulat na opinion column ni Alex Magno na ubos na yung political capital ng administrasyong ito. And according to him, sa political grapevine, single digit na nga lang daw ho yung recent number na lumabas. Ibig sabihin, mas mababa sa 14%. Pero ang kautusan daw po ay embargo. At nung ine-embargo nitong resulta, ang mando ay maglabas ang gobyerno ng maraming public mga PR works. Yung press releases na pinupuri para umangat pabanguhin ang kasalukuyang administrasyon. Alam mo ninyo, ako'y naging bahagi ng pagbuo ng kasalukuyang administrasyon. Paulit-ulit yung sinasabi ko sa lahat ng aking naging interview in the past. Hindi na kasi ito yung layunin eh. Nung kami po'y nangangarap na pagbigyan, na maglingkod sa bansa, at higit pa nga ayusin, kaya nga po yung programa, di ba? Unity and continuity. Wasak po lahat yun. Kaaga-aga sa termino, winasak na. At nakita na nga, yung tunay na layunin, perpetuation o patagalin ang kanilang angkan sa kapangyarihan. Huwag po tayong pumayag, kaya nga po mahalaga itong halalang ito. At yung sinasabing legacy campaign, hindi naman ho problema ng administrasyon yung kanilang PR o yung sinasabi nating public relations, hindi problema yun. Ang problema, kahit sinong ilagay mong mahusay na PR guy dyan, kung wala kang achievement, kung wala kang performance, kung wala kang accomplishment, anong lalamanin ng public relations mo? Akap, ayuda, AYIX, tupad, MAIP, yan nga po ang isang dahilan kung bakit mababangkarote tayo. As I always challenge anyone, kahit saan po ka magpunta, magharap po kayo, kahit isang tao o isang pamilya,
na palagian pong tumatanggap ng akap na kayang magpatotoo at magbigay ng testimonya na napabuti ang kanyang buhay, ang buhay ng kanyang pamilya, ang buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. Simula nung palagian siyang tumatanggap ng akap, wala pong mabuting idudulot ang akap. Ang akap po ay isang political tool to buy your votes. Kaya nga po, tama si Mayor Benji Magalong. Itong akap ginagamit para legal na po, legalize na yung vote buying. Nangyayari po ito sa lahat ng distrito. Ang dami po nating nakikitang ganito. Ginagamit yung pera ninyo, pera ng taxpayers, pera ng gobyerno, pambili ng boto ng mga nasa pwesto. Kaya importante, milyon-milyong Pilipino pong naglabasan nung persahang inalis si Pangulong Duterte sa ating bansa, yung tinatawag na state-sanctioned kidnapping. At yan nga po ay nakabinbin din sa Korte Suprema, yung issue ng habeas corpus. Nakabinbin pa po yan. At nakita naman natin lahat kung paano inabuso lahat ng karapatan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po ito ang tugon sa ating pagkakawatak-watak. Ang kinakailangan ng Pilipino, trabaho, hanap buhay, negosyo, seguridad, kapayapaan, at labanan ng inflation. Yan ang kailangan natin. Labanan din natin ang korupsyon. Yan po ang nangyayari, yung legacy campaign. Anong legacy? Magtatatlong taon na kayo dyan, wala kayong mapakitang performance. Wala kayong mapakitang accomplishment. Wala kayong mapakitang achievement. Wala. Panay political persecution, panay panggigipit sa mga kritiko who are just expressing honest dissent. At pagka naiipit na, this government will keep on blaming social media personalities, yung miyembro ng tinatawag nating new media. Why? Na-control na siguro nila yung traditional media, yung social media, hindi nila makontrol. Kaya nga po, dapat, pagbahagi po kayo ng ating mga importanteng usapin, kagaya po ng ating ginagawa. Every time I get the opportunity na magkaroon po ng direct engagement with you. Dahil dito po sa ating pahina, tamang impormasyon lamang po ang makukuha ninyo. Again, bangkarote ang ating title. Sapagkat ang paglaban po sa inflation at sa corruption, nagsisimula sa ating taunang budget. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng taunang budget nang higit sa ating kinikita, nang higit sa ating tax collection, nang higit sa kung ano-ano pa man, sources of revenue or funding o pananalapi. Hindi po pwede. Malulubog lang po tayo sa utang. At hindi po solusyon na kapag meron tayong budget gap or budget deficit, pupunan natin ng utang. Yung utang po, babayaran na naman natin yan. Kagaya nga po ngayong taon, 1.2 trillion pesos ang ibinigay ng gobyerno ng buy scam, pangbayad sa ating utang. Higit na malaki kesa doon sa ibinigay na allocation for the education sector. Kaya nga po dinala na natin sa Korte Suprema ang usapin ng unconstitutional, illegal, invalid, unlawful, criminal, immoral 2025 budget. Yan po. At makikita natin, nagpalabas din ng pahayag yung isang opisyal ng gobyerno na higit daw pong lalaki yung tatamaan talaga yung ating budget gap or budget deficit. Bakit? Yung mga foreign assisted projects, utang po yun Yun po dapat taon-taon sa budget nakalagay sa program appropriation. Kasi meron na pong pakikipag-usap sa iba't ibang gobyerno, kundi man po gobyerno ay mga financial institution abroad. May utang po tayo dyan, may allocation po yan. Dapat yan program. Pag sinabi pong program, kung ano po yung available funds, yun ang priority. Ang ginawa po, yung foreign assisted projects, linagay sa unprogram. At yung unprogram, kagaya nung AKAP, ginawang program. So ano mangyayari? Maoobliga po na i-release pa rin yung pondo para sa foreign assisted projects kahit yan ay nakalagay sa unprogram. Bakit? International commitment po yan Nagpirmahan po dyan, may kasunduan po yan. Kontrata po yan na dapat nating sundin.
So ginanon-ganon, ginagel po yung pondo talaga eh. Yung AKAP na dapat dependent kung may bagong koleksyon o may sobrang pera, ginawa pong priority. Ang linagay sa program appropriation, yung foreign assisted projects, mali po iyon, mababang karote tayo. Kaya nga po, higit na lalaki daw at magkakaroon ng malaki-laking impact yung problemang ito sa ating tao ng budget gap or budget deficit. Hindi po kasi trabaho ng gobyerno eh. Magmudmud ng AKAP, magmudmud ng AIX, magmudmud ng TUPAD, at kung ano-ano pang ayuda. Every year, the national budget always ends up in deficit. Deficit po lagi ang national government. Kung ikukumpara po ninyo sa mga local government units, sa mga LGU, mayayaman po yung LGUs eh. Yung probinsya, yung city, yung munisipyo, hanggang barangay, may share pa po sila sa national taxes. So kung gusto talagang ituloy yung programa ng totoong conditional cash transfer o ayudang tunay, hindi yung ayudang pambili ng boto at pamumulitika, ibigay po natin yan sa LGU. Bakit? Sila may pera, unang-una. Every year, ang mga LGUs ho, lagi po yan budget surplus. Lagi pong may sobrang pera yan. Kaya kung gusto nating ituloy, dahil gusto nating tumulong sa mga nangangailangan, hayaan natin ang LGU. Dahil unang-una, sila yung may surplus. Pangalawa, higit na alam nila, higit na kilala nila yung kanilang nasasakupan. Kung sino talaga ang dapat maging benepisyaryo. Kung sino talagang dapat magbenepisyo. Hindi yung tao lang ng entitled na politiko, bibigyan lang niya ng pera, pati ang pamilya nun, nang wala pong kontrol at walang katapusan. Mababang karote po tayo katulad ng political capital ng kasalukuyang administrasyon. Wala pong kahit ano pong public relation expert ang gawin ninyo dyan na maging mangunguna para sa inyong mga legacy campaign. Wala po kayong legacy eh. Ang legacy ninyo, ayan, hinandog ninyo si Tatay Digong sa kamay ng naglalaway na banyaga. O paano mo ngayon ipa-public relations yan? Paano mo ipopromote yan? Pagtatraidor yan sa kapwa mo Pilipino. No Filipino deserve that kind of treatment. Kailangan malinaw sa atin, mga kababayan. Minumulat ko ang inyong isipan sapagkat today is April 1. 35 days to go. Bawas na naman po yung April 9 at yung sa Holy Week ng mga araw, 35 days to go more or less, ay boboto na po tayong lahat. Pipili tayo ng ating mga leaders. Ang akin pong pakiusap, pag-isipan po ninyo ng mabuti. Yung mga taga-Visayas at Mindanao, huwag kayong pumayag. Huwag ninyong kalilimutan yung isa pang huwad na ginawa ng mga nasa Kongreso. Ano po yan? Yung impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ulitin ko, kunin ninyo ang pagkakataong ito. Tratuhin ninyo na renewal po ng kontrata ng ating mga trabahante. Ang trabahante natin, yung mga senador, ako po'y aplikante bilang senador ninyo, yung mga kongresista, yung mga governor, mayor, city mayor, municipal mayor, konsehal, sangguniang bayan members. Let's treat them as our employees, for they are our employees. Sumasahod po sila gamit ang ating buwis. Yung mga pumirma sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, diyan sa Visayas, diyan sa Mindanao, lalong-lalo na, dito sa Luzon, sa BARM, sa lahat, sa CAR, wag na po nating i-renew yung employment contract ng mga yan. Sisantehin na natin yung mga kongresistang pumirma diyan sa illegal na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Labanan natin. Maybe you did not vote for Inday Sara Duterte to be our Vice President. But hindi po yun ang usapin. Ang usapin dito, we have to defend
respect, and uphold yung sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino na malaya, payapa, legal at konstitusyonal na pumili kay Inday Sara Duterte para ating maging pangalawang Pangulo. Iyan ang nakataya rito, yan ang ating pinagtatanggol, yan ang ating labanan. Huwag nating ipanakaw pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo sa ilang elitistang mangbabatas. Huwag tayong pumayag. At ganun din, ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na sa Visayas at Mindanao. Ganun din dito sa Luzon. Huwag nating kalimutan yung pagmamalabis na ginawa kamakailan lamang noong March 11. Ibinigay ang isa sa ating kababayan, ang dating Pangulo, isang Pilipino, ginawang mistulang handog at ibinigay, inabot sa kamay ng naglalaway na banyaga para litisin ng isang banyagang taga-usig, para hatulan ng isang mga banyagang maestrado sa isang banyagang korte. Bukas po ang lahat ng ating korte. Bukas po ang lahat ng baitang ng ating korte. Simulan mo sa katarungang pangbarangay, sa MTC, sa RTC, sa Court of Appeals, sa Court of Tax Appeals, sa Sandigan Bayan, hanggang sa Korte Suprema. Bukas po lahat yan. Walang puwang ang pakikialam ng banyaga sa ating soberanya. Huwag po tayong pumayag. Yung ating sovereignty, atin po yun. Hindi pwedeng manghimaso ang isang banyagang jurisdiksyon sa ating bansa. Ano na lang ang tingin sa atin ng ating mga kapitbahay na nasyon? Ano na lang ang tingin sa ating mga Pilipino sa tuwing tayo lalabas ng bansa? That's how we treat our former president? Ganyan ba tayong mga Pilipino? 80 years old yung tao, ganyan ba kayo? Baka tanungin tayo ng mga banyaga, huwag kang pupunta sa Pilipinas dahil diyan, yung mismong kababayan nila na dati ring Pangulo, sinusuko basta-basta, hindi binibigyan ng due process sa kamay ng banyaga. Huwag po tayong pumayag. Kundi, pati ang ating soberanya, mababangkarote. Ano ho? Kaya yung ating title, bangkarote. Ating linalabanan, yung illegal, invalid, unlawful, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 budget. Why? Mababangkarote po tayo pag hindi natin tunuwid itong maling proseso. Ulitin ko, ang paglaban sa inflation, sinisimulan dapat ng gobyerno sa ating taunang budget, sa national budget. Dapat ang misyon ng kahit na sinong gobyerno at administrasyon kung paano mapababa yung ating national debt. Paano tayo makababa ng utang? Paano tayo makabayad? Hindi tayo magkakababa ng utang kung gagastos tayo ng higit sa ating pananalapi. Hindi bababa, hindi liliit, hindi tayo makababayad ng ating utang kung patuloy tayong gagastos higit sa pera ng Pilipinas. Kaya kinakailangan meron tayong fiscal discipline. Kinakailangan meron tayong austerity measure, austerity plan, austerity program. Ibig sabihin lang po nun, magtipid tayo. At pangatlo, kinakailangan meron tayo, matuto tayo at kinakailangan magsimula ang national government, ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Yung belt tightening, yung paghihigpit ng sinturon. Classic po yan sa ating mga Pilipino. Pagka kinakailangan maghigpit ng sinturon, naghihigpit po tayo ng sinturon. Naririnig natin ito sa ating mga magulang. At sinasabi nga, pagka maiksi ang kumot, matuto tayong mamaluktot. Ibang klase po itong gobyernong ito. Sige-sige lustay ng pera ng Pilipino na uuwi sa akap. Kaya yung petition po na may panibagong petition na itigil na yung akap at meron na namang siyempre yung gobyerno hindi raw pwedeng itigil ang akap. Hindi talaga pwede nila maitigil na yung akap dahil politically bankrupt na po sila eh. Yung column nga ho ni Alex Magno, depleted na. Yung kanilang political goodwill, depleted na. Flat na. Flat na. At pag ang meron na lamang ho, ang administrasyon, pera. Hindi ho nila pera, pera ninyo. Pera nating mga Pilipino. Magmumudmud na lamang yan. To buy your loyalty, to buy favors, and to buy your integrity, your dignity, your self-respect, even your votes.
Wag ho kayong pumayag. Kunin ninyo. Ako na ho ang nakikiusap. Pag may mamigay ng akap, pag may mamigay ng AYIX, pag meron nung mamimigay ng tupad, maip o kung ano-ano mang ayuda, please, kunin po ninyo. Pera nyo po yan. Pero wag kayong tatanaw ng utang na loob sa mga mambabatas na yan. Hindi po nila pera yan. Pera nyo po yan. Pakinabangan natin yung pera natin. Pero sa inyong pagboto, pumili po tayo ng naayon sa ating konsensya at puso. Isipin po natin kung anong nakataya sa ating bansa ngayong darating na halalan. Mali po ang direksyong hinaharap ng ating gobyerno. At huwag ninyong asahan na tayo matutungo o patungo sa tamang landas sapagkat mali nga po yung direksyon eh. Mali yung direksyon. Tingnan naman natin, yung political persecution ayaw itigil at hindi matigil. At nakikita rin naman natin, yung hepe ng pambansang pulisya, yung impression daw po na mataas ang kriminalidad, isinisisi na naman sa social media, doon sa mga miyembro ng tinatawag nating new media. Bakit lahat ng problema ang isinisisi yung social media o yung nagpapahayag ng honest dissent or honest criticism sa gobyerno? Wala na bang karapatan ang mamamayang Pilipino? Yan ba'y bahagi ng pagsuko ng ating soberanya? Yung pagsuko o paghahandog kay Pangulong Duterte sa kamay ng mga naglalaway na banyaga, bahagi ba yung pagpapatahimik sa lahat ng kritiko ng administrasyon ito? Mga kababayan, pag-isipan po ninyo. Ngayon po ay April 1 na, ilang panahon na lang ay maghahalalan na. Pumili po kayo ng mga tamang tao na ilalagay po ninyo sa tamang pwesto. Kinakailangan seryosohin natin ang papalapit na halalan, labanan natin itong maling paggamit ng ating mga pondo at yan nga po yung ating title, yung bangkarote, pag hindi natin na ituwid at hindi natin na itama yung proseso sa pagpapasa ng ating taunang budget, mababangkurote po talaga tayo. Sa kasalukuyan, ang ating pambansang pagkakautang ay hindi bababa sa 17 trillion pesos. At lahat tayo may pagkakautang ng mahigit sa 140,000 pesos each pati yung batang paslit. At lalaki pa po yan dahil for this year, ang ating pong projected budget gap or budget deficit ay aabot ng 1.5 trillion pesos. Ano pong gagawin natin? Hindi lang po sa papel yan. Kinakailangan pong iutang yung 1.5 trillion pesos. Idadagdag mo po yan sa existing national debt or sovereign debt. At yan, babayaran din po ng ating mga buwis na ating pinaghihirapan na ating contribution in the maintenance of our government. Meron po tayong contribution lahat, tayong mga Pilipino. Kaya dapat marapat lang na meron tayong boses sa mga nagaganap sa ating bansa. Ulitin ko, yung sa impeachment, sisantihin nyo na po lahat ng pumirma diyan sa illegal na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At sana yan yung kasunod na bahagi ng kanilang programa na tuloy-tuloy na political persecution. Hinihingi ko po ang tulong ninyong lahat ng mga Pilipino. Unang-una, ito pong aking pahina. Sana po'y matulungan po ninyong i-share at i-like upang higit po marami ang makanood. At marami po akong makaharap sa pamamagitan po ng diretsyong ugnayan na ito at maraming makarinig ng mga tamang impormasyong ating binabahagi rito. Pangalawa, kinakailangan po natin ng numero sa Senado. Bukod po sa akin na number 56 sa balota, may nagpapakalat po ng mali kong numero. Inaalam ko po pero may idea na ako kung sino. And it seems to me, I know him too well, he's somewhat close to me. But in time, I will name you. And I will name you, and I know you will not like it, but if you do not stop what you're doing, I'm going to name you here in my program and will campaign for the people not to vote for you, and I will unmask you. So you better stop your shenanigan. Itigil mo yan, at ang aking pong numero ay number 56. 56, number 56 po sa balota bilang senador ninyo. Huwag po kayong maniniwala doon sa nagpapakalat ng maling numero. Konting panahon, tayo po'y may pasensya, tayo yung maatras,
pero hindi po sa lahat ng panahon tayo'y magbibigay daan. Konti na lang at kaya ko po yun, papangalanan ko po yan dito sa ating programa pag hindi ka tumigil. At ikakampanya ko na huwag kami boto dahil hindi ka karapat-dapat at I will unmask you in time. So ito ho ay kailangan natin ng numero sa Senado upang mapigil po natin itong napipintong pagnanakaw ng posisyon ng pangalawang Pangulo sa ating mga Pilipino. Kinakailangan natin ipagtanggol ang sagradong mandato at tiwala ng 32 million Filipinos. Kitang-kita naman ho natin naglabasan simula nung ginawang paglapastangan sa karapatan ni Pangulong Duterte noong March 11. At ganun din noon nung nagdiwang tayo ng kanyang kaarawan, 80th birthday noong March 28. At tuloy-tuloy po itong ganitong uri ng pagkilos na payapa at pagpapahayag ng ating saloobin sa gobyerno. Tutuloy-tuloy pa ho yan. And this will go beyond election time. This will go beyond May 12 hanggat hindi po napapauwi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ito po yung ating mga ginagawa. Kailangan po natin ng numero sa Senado. Sana po itulungan ninyo kaming lahat. Ito po yung ating naging title at yung AKAP po hindi sustainable. Ang AKAP, wala po itong proven societal benefit. Maghanap po kayo, paulit-ulit kong sinasabi, maghanap kayo ng tumatanggap ng AKAP at hingan ninyo ng pagpapatotoo o pagpapatunay na bumuti ang kanyang buhay, ang buhay ng kanyang pamilya o ang buhay ng kanyang kamag-anak dahil sa AKAP. Wala po yan. Yan ay political vote buying. Kaya ayaw nila itigil. Political vote buying po yan. Huwag po ninyong ibenta ang inyong self-respect, ang inyong dignity, ang inyong pagkatao, ang inyong boto, ang kinabukasan ninyo, ang kinabukasan ng inyong pamilya, at ang kinabukasan ng inyong mga anak. Dahil lang po sa kakarampot na AKAP o AYIX o MAIP o TUPAD o kung ano mga ayuda. Pera niyo po yan. Subalit, sa hirap po ng buhay, naunawaan ko kayo, kunin po ninyo. Kunin ninyo. Pag may nagpapila, pumila kayo, kunin ninyo. Pero iboto ninyo kung sinong nasa puso ninyo. Huwag po ninyong isangla, huwag ninyong ibenta, huwag po ninyong ipagpalit ang inyong dignidad, ang inyong dangal, ang inyong pagkatao, ang inyong self-respect, ang inyong boto at kinabukasan ng inyong pamilya, ng inyong mga anak. Dahil lamang po sa AKAP, dahil sa AYIX, dahil sa AMAIP o kung anumang ayuda. Mababang karote po tayo at maniwala kayo, itong AKAP na ito hanggang eleksyon lang po yan. Pagkatapos po ng eleksyon, tingnan niyo, titigil nila yan. Bakit? Hindi po sustainable yan. Hindi pwedeng namumudmud ka lang ng pera sa buong taon. Samantalang hindi mo binaayudahan yung mga nagko-contribute sa nation building, yung taxpayers. Hindi tayo nagtutulong, wala tayong binibigay na ayuda. Targeted approach po ito eh. Yung mga standby sa kanto, yung mga tamad, yung mga walang planong magtrabaho talaga, yun yung binibigyan ng ayuda. Eh bakit yung mga nagbabanat ng buto, wala kayong ayuda? Bigyan nyo rin ng 1 buwan o 2 buwang income tax holiday. Total, binumumud nyo yung pera ng Pilipino eh. Eh di, bigyan natin, ayudahan natin. Yung mga talaga nagko-contribute sa nation building, yung nagbabayad ng buwis, yan ang bigyan natin, 1 o 2 buwang income tax holiday. Yan po yung dapat at tunay na ayuda. So muli ho, ito yung aking tinuwid lang natin, itong pagsisinungaling ng mambabatas na wala raw pong basihan yung ating kaso sa Korte Suprema. Pinakita ko po sa inyo, pati yung enrolled bill na certified, wala pong pirma, hindi po pirmado nung SecGen ng House, nung Senate Secretary, nung Senate President at nung Speaker of the House. Certified po yun, hindi po galing sa amin yun. At yan po yung kopya na nasa amin, hawak ng aking mga abogado.